Mayong adlaw mga kahigalaan, ako si Chokoy. Ako si Mark. Kami ang Wandering Kusina. So this is the second recipe for Christmas. Out of 12 recipes for Christmas 2024 mga ka-wonders. At ang lulutuin natin or ang i-present namin sa inyo this time kasi ito yung isa sa mga old videos namin. Actually, hindi siya old video kasi ginawa natin to this year lang. Yes, January this year. Okay. So ito yung Overload Palabok. So bakit natin to ihahanda sa Pasko, Chef? So siyempre hindi mawawala sa handaan yung pansit. Oh, yung noodles for para long maiba naman, so gagawin nating overload. Yes, at palabok po ito. Now, very much inspired tayo sa mga trending recently na mga overloads, kaya ginawa natin itong pansit palabok. Kaya why not gawin natin to sa Pasko? So, this is our second recipe. Watch this video. Ito yung process ng ating Overload Palabok. Sisimulan natin ito sa pagbabad ng ating nabili na pakete ng pansit. Pero ito ay kakaiba dahil kahit na ito ay galing sa Pilipinas, ang itsura nito ay may katabaan na sana ang ibig sabihin nito ay ito ay pansit malabon at hindi ito pansit palabok. Although ang label niya nagsasabi na ito ay pansit palabok. Lilinisan lang natin ang mga hipon na ating nabili at ito ang isa sa mga pinaka-importante na ingredients dahil dito manggagaling ang sauce ng ating pansit palabok. Isusunod natin na tanggalin ang balat ng mga hipon at itatabi lang natin ito hanggang malinis natin ang mga hipon. At isusunod natin ang squid o pusit. Lilinisin lang natin nito sa pamamagitan ng pagtanggal ng beak or bibig ng squid at gladius or pen or yung parang plastic na nasa likod ng squid o pusit. At hihiwain lang natin ito ng katamtaman lang ang lapad. Papakuluan lang natin ang balat at ulo ng hipon sa maraming tubig at lagyan natin ito ng konting asin para sa pampalasa. Iprito or isote lang natin ang ating mga seafoods each for a little more than 2 minutes and then isarin natin ito sa lalagyanan. And then yung ating squid. Okay. Kakaiba ang ating pansit palabok dahil lalagyan natin ito ng chorizo bilbao o Macau chorizo. Ito ay may konting katamisan compared sa regular na longganisa. Lulutuin lang natin ito hanggang lumabas yung mantika. Maghiwa lang tayo ng bawang at sibuyas, then igigisa natin to shortly. Lagyan natin yung ating bawang, sibuyas. So lagay natin tong ating giniling. Pork giniling yung gagamitin natin. So pwede rin ngayon gumamit ng chicken or beef giniling. So mga wonders, lutuin lang natin tong ating pork giniling hanggang mag-brown siya at maluto na siya at lumambot. Then balikan natin. So, but before that, lalagyan muna natin ng asin. Konting asin. Oo. Balikan natin pag naluto na to. So yung sabaw natin kanina na ginawa, yung shrimp, lagay natin lahat to. Ayan. So na mga wonders, lagyan natin siya ng annatto powder. Or atsuete. Or atsuete. Yung atsuete is pang pakulay lang talaga siya, no? Wala tong lasa. May konti siyang lasa pero hindi siya significant na lasa na masasabing magpapabago talaga ng lasa ng sabaw or yung pagkain. Ito, kulang sa pula. Kulang pa sa pula. Pag lalagyan mo yan, pag nilagyan mo yun. So kailangan din natin dito ng cornstarch, pampalapot. Lagyan natin ng 3 tablespoon. Nauna na yung 2 tablespoon. Tunawin lang natin. So, tikman muna natin itong mga wonders kung okay na yung lasa niya para ma-adjust natin. So, lagyan natin ng 1 teaspoon of pepper.
And 2 teaspoon of salt. Yan na, makulay na. So, lalagyan din natin ng cubes. So, lagay na natin itong ating pampalapot. Slurry natin. Kulang pa sa lapot. Sa nakikita nyo, we keep adding cornstarch slurry until ma-reach natin ang consistency or hanggang kumapal yung sabaw or mas maging thick yung sauce niya. Dami. So, lagyan natin ng patis. Ito yung magpapalasa ng ano natin. Isa sa magpapalasa. Patis sauce. Di ba ang sikat na palabok isa malabon? Oh, pansit malabon. Yan yung pansit malabon, palabok. Oo. Pero ano nga ba ang kaibahan ng pansit malabon sa pansit palabok? Ang kaibahan ay nasa gamit na noodles o pansit dahil mas matataba ang ginagamit sa pansit malabon at mas maliliit ang sa pansit palabok or minsan ang tawag natin sa English ay rice noodles. So, Sarap na? Okay na. sa pang cubes daw. Nag-request si Mother. Si Magic sarap. So, lagyan natin ng harina na tinunaw para lumapot pa siya. Oo. Sabi ng mga experts natin dito. Sabi ng mga senior. Sabi ng mga senior. Ayan. Yan. Wala lapot na. So, kailangan pakuluin. Pag may harina, baka mapanis. Pag hindi maayos yung pagpakulo. So yan mga wonders, nakuha na natin yung gusto nating consistency ng pagkalapot ng ating sauce. So ngayon, magpainit tayo ng tubig para sa ating pansit, sa noodles natin. So na mga wonders, nagpakulo lang tayo ng tubig para sa ating pansit. Lagay lang natin dito sa kumukulong tubig. Pag kumulo na siya, pakukuluan natin ng mga 2 to 3 minutes and then tanggalin na natin. So now mga wonders, tanggalin na natin sa tubig niya. So malambot na siya. Tara. Para lang ma-stop ang cooking process, babadlawan lang natin. So now mga wonders, lagay na natin lahat ng ating sauce at yung mga toppings natin sa ating pansit. So unahin natin itong ating sauce. Ayan, tapos haluhin muna natin to para meron siyang laman meron siyang sauce sa baba. Ayan. We notice sa ibang mga palabok na binibenta, yung toppings lang ang merong sauce. So what we're going to do here is we have to make sure na kahit or maubusan man ng toppings, yung lasa ng sauce nandoon pa rin sa ilalim. So ngayon, lagyan natin ng sauce sa taas. Parang spaghetti. Oo nga. Ayan. So ilagyan na natin yung ating mga topping. So unahin natin itong ating squid. Kakamayin ko na yan. Malinis naman yung kamay ko. Tapos yung shrimp natin. Lagyan natin yan na. And then yung ating chorizo, bilbao. Then yung ating boiled egg. And then yung ating chicharon. Or chicken skin. Ayan, ayan na natin chicken skin. Ang na-appreciate ko sa palabok is yung crispiness ng chicken skin. And then yung last yung ating daon ng sibuyas. Ayan na. Ready na ang aming overload pansit palabok. Overload. Lagyan natin ng lemon. Usually, crushed na chicharong baboy ang ginagawang toppings dito or minsan ay tinapa. Pero sa recipe namin, ginamitan namin ito ng chicken skin chicharon.
Yes, mga ka-wonders, that's right. Chicharon na balat ng manok ang ginamit namin dito. But of course, you can always use the yung pork chicharon. Alam nyo naman, tayo mga Pinoy mahilig sa baboy, and you can always use the pork chicharon all the time if you like. Natikman na namin yan. Nag-enjoy kami. Kasama pa si Tita Lucina, ang mama ni Mark, during that video. So you can add kahit anong gusto nyo i-top sa pansit. You can add anything na gusto nyo. That's right. At saka, to Tita Lucina, Merry Christmas, at sa lahat ng mga pamangkin mo. Yes, Merry Christmas sa inyo dyan lahat, sa Pampanga, sa Cebu. Yes, sila Mami, Papang, and everyone else. Mga kapatid ko, at mga kapitbahay, mga friends, at saka high school classmates ko. Merry Christmas sa inyo. So, lutuin nyo na yan mga ka-wonders as part of your 12 recipes for Christmas. So, I hope magustuhan po ninyo. So, kami ang Wondering Kusina. Ako si Chokoy. Ako si Mark. Merry Christmas and stay cool, stay safe, stay blessed, and peace!